Intensity 6 na lindol kagabi, nagpayanig at nagpadamage ng husto sa Bogo, Cebu. At ang aftershocks, nakakagimbal sa dami. 93W sa aking tropical cyclone sector na nanatiling high chances na maging tropical depression, pero kay Pag-asa, itinaas na nila ito sa tropical depression na tinawag na sa local name na Paulo. Ano ba ang posible niyang i-landfall dahil napakalawak pa ng kanyang cone of uncertainty? Isa-isahin natin. Nalalabi ng bansa sa kasalukuyan, katamtaman ng panahon, medyo maulap pero may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iiral habang lumalapit naman ang cluster na ito ni Pre Paulo. Ilang bahagi sa Exim Nodo Luzon kabilang ng Metro Manila makakaranas pa rin ng mga localized thunderstorms, especially sa bandang hapon, bunsod pa rin ng may ilang easterlies na sumasalubong sa silangan. 4 at hanggang 5 posibleng bagyo ang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility na kumpara kay Pag-asa na hanggang 3 hanggang 4 lamang sa kanilang forecast. Posible bang mangyari yon? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw na ng Oktubre 2025. Ang oras sa ating boss pa may maga ay alas 11:23 na ng umaga. Katamtaman pero overcast and gloomy pa rin ang iira sa atin kaya medyo makakaranas tayo ng medyo mataas na alinsangan at heat index dahil mataas pong ating outside humidity pero inaasahan medyo mataas din ang ating air temperature. So dahil po sa mangyayaring ganyan, asahan po na medyo hot humid po tayo at mataas ang ating magiging heat index po dahil magiging katamtaman muna ang medyo malalabi sa bansa pero dahil sa umiiral pa rin ang easterlies despite na merong cluster na po ng kaulapan dito ng low pressure area na anytime ngayong araw ay magiging tropical depression na siya sa aking tropical cyclone sector, although kay Pag-asa ay itinaas na nila ito as tropical depression na tinawag na nga po sa local name na Paulo. Pero sa ating tropical cyclone sector kasi ay hindi pa siya nagte-threshold para sa magiging category niya na tropical depression. Since plus 8 hours naman kasi ang ahead ng oras natin dito sa West Pacific, normal lamang na minsan mas nauuna talaga si Japan Meteorological Agency o Pag-asa na nagtataas ng kanilang tropical cyclone category. Kung titingnan ninyo sa ating Tropical Cyclone Advisories and Forecast, makikita nyo na natili pa ring high probability of Tropical Cyclone Development pa rin sa iba't ibang mga weather agencies gaya ng Joint Typhoon Weather Center. At kung titingnan din natin kay Japan Meteorological Agency, hintayin natin mag-load yung PDF link. Kung mapapansin nyo po, sa kasalukuyan na natiling low pressure area pa rin siya ngayong mga oras na ito. Since ang uling report nga po nila ay 8 o'clock AM, oras natin sa Pilipinas yan. So kung mapapansin ninyo, minsan mas nauuna po ng forecast at pagtaas ng kategory si Pag-asa. Kasi nga po, ang iba kasi ang oras nga po sa atin na plus 8 hours po ahead tayo at sa universal time kasi is less than 8 o'clock o 8 hours po ang less ahead. Kaya normal lamang po pagka minsan magtataas si Pag-asa kaagad na tinawag nila itong tropical depression pero mapapansin nyo sa iba't ibang mga weather agency hindi pa nila itinataas kasi nga po unang-una wala silang tinatawag na gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center, wala po silang tinatawag na tropical depression, tropical storm kaagad ang category sa ibang bansa gaya ng Joint Typhoon Weather Center, wala silang tropical depression category. Ang meron lamang ay si Japan Meteorological Agency at si Pag-asa. Kaya wag po tayo malilito kaya mapapansin nyo low pressure area pa rin sa kanila kay Japan Meteorological Agency. Pero wag kayong magtataka dahil nakita naman natin within or next 24 hours o within ngayong araw po, magiging tropical depression din kaagad yan. Ayun, makikita naman ninyo dito sa next plot ng Japan Meteorological Agency. Itataas din nila agad yan sa tropical depression din. So, wag agad tayo masyadong ang tawag dito, nasasabihin bakit kay Pag-asa ganito, tropical depression na daw. Hindi po.
Normal lamang po yan, pagbasehan po natin yung oras. Plus 8 hours po kasi ang ahead sa Universal Time Coordinates. Kapag Universal Time Coordinates kasi talagang ginagamit, ay usually less 8 hours po talaga ang bilang. Kaya isipin nyo na lamang kapag si Pag-asa nagtaas na ng tropical depression yan, ibig sabihin po yan, pumalo na po kasi yung 8 hours ahead. Pero kung ima-minus nyo po yung 8 hours ahead yan sa Universal Time Coordinates, babalik yan sa pagiging low pressure area. Ganon po ang computation yan. So, hindi natin alam bakit hindi pinag-aaralan yan ng mga ibang weather bloggers at ilang beses na natin pinapaliwanag ang difference ng calculation ng pagdedeklara ng isang tropical cyclone category. Hindi po pwede magkakapareho yan dahil magkakaibang oras po ang ginagamit sa pagtatala ng mga tropical cyclones. Kahit itanong yan sa mga weather meteorology, sasabihin sa inyo, normal lamang yan dahil ahead po kasi tayo ng 8 oras. Kaya ahead din ang lumalabas ng pagtataas nila ng pagtatala ng tropical cyclone category. Pero it doesn't mean mali na kaagad yung mga forecast ng mga iba't ibang mga weather agencies. Hindi po ganon. So, hindi po natin pwedeng sabihin na mali po yung data ni Joint Typhoon Weather Center. Kung mapapansin niyo dito, hindi pa rin siya malakas at hindi pa rin siya tropical depression. Pero maliwanag naman, high chances na po yung kanyang probability na maging isang aktibong low pressure area niya. Ibig sabihin lamang yon considering ay pasok na rin siya sa pagiging tropical depression kasi high na high chances na nga po Kung babalikan natin dito, ganon din sa ating tropical cyclone sector, high chances na rin o high probability na rin na maging isang aktibong low pressure area ito. Kaya wala pong mali dyan. Pareho pa rin pong tama yan kay Pag-asa at sa ating tropical cyclone sector. So balik muna tayo sa ating lagay ng panahon muna at makita natin ay medyo may mga water vapor pa rin na umiiral dito sa silangang bahagi ng bansa. Normally yan dahil meron po pa rin tayong umiiral na easterlies. Expected pa rin ang mga afternoon showers. Gaya nga po ng mga report natin nung isang araw pa na gaya kahapon. Inulan tayo na matindi, di ba? So, magiging normal din po mga ganong mga biglaang busang ulan dahil nga po meron tayong easterlies. Nagkakaroon ng thermal transmission dito at salubungan po ng mainit at malamig na temperatura na pumapagitna sa atin sa Pilipinas. Kaya hindi maiwasan ang mga afternoon showers na may makasabay na mga localized thunderstorms. At binanggit nga po natin, magkakaroon tayo ng very gradual or rapid na mga localized thunderstorms na nangyari naman po kahapon, di ba? Kaya asahan natin ngayong araw ay ganun din ang mangyayari. Sa ating lightning detection system, sa ngayon medyo walang masyadong aktibong lightning strikes. Double check natin sa ating real-time na lightning detection system. Ayan, as of 11:30 AM na po, meron lamang tayo na 12 lightning strikes ang na-detect. Pero mahigit sa 100 minutes ago na po ito. So wala pa pong latest. Ang meron lamang dito yan sa may bandang malapit sa Scarborough, sa Masinloc. Yan, sa may bandang Masinloc. Baho de Masinloc, malapit. So pero dito malapit sa bansa natin ay mga more than 1 hour na po, mahigit na po yung huling nagkaroon tayo ng pagkidlat, especially dito sa may bandang Laguna po. At wala naman pong latest na lightning strike. So, may medyo gloomy lang tayo base sa ating current conditions. Overcast, gloomy, humid, o hot humid po tayo at few clouds ang umiiral. Makikita rin sa ating live CCTV na very overcast at gloomy rin tayo. Mapapansin niyo medyo umaaraw, then kumukulimlim. So, very overcast din tayo dito sa Metro Manila. At asahan ang medyo mataas na heat index So, normal po yan. At ayon sa data feed ni Pag-asa, nakataas ang thunderstorm watch dito sa may bandang Mindanao. So mula yan sa bahagi ng Bukidnon, kasama na ang Misamis Oriental, Lanao del Sur, yan, mula Butlig na yan hanggang Masiu. Davao Oriental mula Mati hanggang Governor Generoso, North Cotabato mula Kidapawan hanggang Makilala. So mga 1 to 2 hours po ang effectivity ng forecast na yan Kasama na ang Bukidnon mula Buangon hanggang Sumilao po. So 1 to 2 hours ang expectancy ng forecast na ito. Mga 1 to 2 hours po ang validity. So just in case pumasok po yung thunderstorm na yan, yung advisory na yan, ingat na lamang po sa mga pagkulog at pagkilat. Normally po yan dahil expected po na magkakaroon tayo ng mga minor o above average rainfall po. Dahil meron na po tayong minor La Nina. So expected po yan.
Sa last sa Petro Netala Weather Station, kaninang 4:18 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.6 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin sa Caloocan, 30.9 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 10:19 AM. So meaning, malamang ay mataas ang aming naging heat index, pumalo sa 40.2 degrees Celsius, ang pinakamataas na heat index namin since kahapon. Ngayon, tingnan naman natin kung ano magiging heat index forecast ngayong araw. Well, as of 10:35 AM, pumalo na sa 44.4 degrees Celsius ang aming init pandama sa Caloocan. Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin makulimlim tayo ay hindi tayo makakaramdam ng mataas na alinsangan dahil mataas po ang ating outside humidity, kasabay na rin ang mataas na ating outside temperature na pumapalo na nga po ng more than 30 to 31 degrees Celsius po. Kaya yan, as of 10:35 AM, pumalo na sa 44.4 degrees Celsius ang aming heat index. Ibig sabihin, napaka-danger na po at wag masyadong magpa-dehydrate mga folks, lalo na dito sa amin sa Caloocan, ay uminom po ng maraming tubig dahil mataas po at napakadelikado po ng ating heat index sa Caloocan. So inaasahan yan sa buong Metro Manila. Iwasan po natin masyadong magpapawis dahil sa mataas ang concentration ng hot humid natin. Masyadong mataas ang hot humid kaya hindi ganon kabilis magpatuyo. Sa forecast, makikita ninyo 37 degrees Celsius lamang ang expectancy na forecast namin. So hindi na po accurate ito, yung forecast, pero expected sa maghapon, mababa lang daw ang aming heat index. So, malamang, mga bandang hapon siguro, magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa Metro Manila, kaya bababa. Pero, habang hindi pa, asahan natin, sobrang taas ng ating heat index. Sa iba't ibang bansa naman, kung titingnan natin, unahin natin ang Lawag, Ilocos Norte, magiging heat index sa kanila ay 40 degrees Celsius po, which is yan ay pinakamataas sa kanila maghapon. So medyo matindi na rin ang kanilang heat index dyan, huwag masyadong magpapawis. Sa may bandang Cagayan Valley sa Tuguegarao ay nasa mababa lamang, 38 degrees Celsius, pero papalo daw yan hanggang 42 degrees Celsius starting mamayang alas 2 hanggang alas 4 daw na mamayang hapon. So magiging heat danger po ang inyong heat index mamayang hapon, kaya iwasan din natin magbibilad lalo na mamayang hapon. So mukhang hindi kayo magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan, although may forecast kayo na at least 30% chance of rain. Sa Santiago, Isabela naman ay 38 degrees Celsius, pero papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So maalinsangan din kayo dyan. Sa bandang Dagupan naman, sakop ng Pangasinan, yan, nasa halos 40 degrees Celsius din po ang inyong heat index. So, ibig sabihin, grabe rin ang alinsangan sa inyo. Napapalo hanggang 43 degrees Celsius. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So, wag din masyado magbibilad dahil mukhang mataas. Pareho tayo sa Metro Manila na mukhang mataas ang ating, o danger ang ating magiging heat index. Sa Central Luzon naman, sa Tarlac, heat index sa inyo, 41 degrees Celsius. So, medyo danger din. Papalo ito hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So, nasa heat danger din tayo dyan sa Central Luzon, kaya huwag masyadong magbibilad. Sa bandang Batangas naman, ang magiging heat index sa inyo, medyo mataas din, 40 degrees Celsius, which is pinakamataas na daw yan, hanggang alauna ng hapon, kaya medyo huwag din masyadong magpapawis, magbibilad maghapon. Medyo mataas na rin yan kahit papaano, although manageable. Sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro naman, pakita ninyo, medyo mataas na rin ng konti, pero walang aabot sa 40 degrees Celsius. So medyo overcast kayo dyan at hindi masyado kayo apektado na matinding hot humid. Kaya wag na lang masyado magpa-dehydrate na lamang dahil medyo maaraw po tayo dyan at mataas ang ating magiging air temperature. Although medyo manageable naman ang heat index. Sa Puerto Princesa naman, well, ganun din, 36 degrees Celsius ang pinakamataas sa inyo hanggang 38 degrees Celsius. So, wala naman masyadong problema. Medyo manageable din ang heat index sa inyo. Pero iwasan na lamang masyadong magbilad dahil may mga forecast pa rin tayo ng localized thunderstorm sa hapon. Sa bandang Central Cebu naman, which is, grabe ang naging paglindol kagabi. Bago pa umabot ng alas 12 kagabi, humabol pa ng isang pinakamalakas pa na bagyo na nai-record last month. Huling araw na lamang ng September, nakapag-record pa siya ng mas malakas pa na pagyanig na hindi natin inaasahan. Yan nga po yung sinasabi natin sa mga nakaraang araw
na huwag tayong magpakampante lalo na tumataas ang cluster ng pagyayinig. I-report natin yan maya-mayang konti. Samantala muna dito sa ating heat index na po sa Cebu ay nasa 38 degrees Celsius lamang to 39 degrees Celsius ang pinaka heat index ninyo ngayong umaga, pero aabot yan ng 40 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna daw ng hapon. Sa Mindanao naman, sa bandang City of Davao ay mukhang manageable din ang inyong heat index, 34 degrees Celsius to 35 degrees Celsius, so hindi naman aabot ng 40 at mukhang gloomy kayo dyan at malamang may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula rin ay medyo manageable naman at mababa naman kahit papano ng konti ang kanilang heat index. Hindi masyado ganun ka-danger, under extreme caution lamang ang inyong magiging heat index sa Mindanao. So magiging mas mataas ang aming heat index dito sa bahagi po ng Luzon hanggang South Luzon po, na pumapalo ng halos 44 degrees Celsius, lalo na sa Metro Manila, base na rin sa aking weather station mismo. Yan, kaya wag tayong masyadong magpapawis masyado dahil grabe po ang ating heat index ngayon sa Metro Manila kahit na overcast at gloomy. Samantala ko itatabay naman natin sa PA 16% past 24 hours nangungunang Zamboanga Peninsula na may pinakamataas na 35 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay almost stationary at 17.6 degrees Celsius lowest. At sa Inulan naman ang Sangli Point, nakaranas sila ng 35 mm na pag-ulan. So okay lamang at pumasok na po kasi ang October. So reset na po uli tayo. Ang aming average rainfall for October is 256.9 mm. Ibig sabihin, descending na po yung ulan sa amin o yung average. 256.9 mm. So meron kami kahapon na ulan, 7.8 mm na po. At ngayong umaga ay nasa 0.9 mm pa lamang ang aming total rainfall ngayong araw. Although kahapon ay nasa 7.8 mm, so ibig sabihin ngayong month of October nakaka 0.9 mm o halos 1 mm pa lamang ang total rainfall namin. So yun po, at ang ina-expect namin sa Caloocan, ang average rainfall namin aabot ng 256.9 mm. Pero probably ay manggagaling yan sa mga bagyo siguro kung may mabuo tayo, dahil inaasahan natin mas maraming bagyo ang mabubuo natin ngayong October. So didiscuss natin maya-maya yung magiging mga possible na bagyo. Pero bago ang lahat, meron tayong space weather activity pa rin. Nag-post tayo kahapon, pero ngayong araw as of 9:02 AM oras sa Pilipinas, meron pa rin tayong geomagnetic alert na KP index of 5. So mataas ang warning niya. Ang NOAA scale ay G1 minor. Expected pa rin ang primarily forward 60 degrees geomagnetic latitude, mostly northern hemisphere yan o southern. So hindi masyado natin ramdam yan sa Pilipinas. Pero hindi mawawala ang mga possible grid fluctuations dahil yung range ng TEC umaabot yan sa Mid-Pacific hanggang Pilipinas po. So maliwanag yan. Yung spacecraft minor impact na mga satellite operations, patuloy pa rin magkakaroon ng disaccuracy. So binanggit na natin yan. Nagkaroon ng disaccuracy ang ating mga satellite. Expected po yan. At auroral activity po. Usually mga northern hemisphere yan sa Amerika, especially Michigan and Maine. Hindi natin masyado makikita yan sa malapit sa equator zones. So yung tutok ng haring araw sa atin ay propagate. At nakikita natin medyo nag-above normal speed na po yung solar wind dahil nga po sa epekto kahapon nga po na nagkaroon din tayo ng solar flux. Kaya nasa more than 757.9 na ang kasalukuyan natin na lakas ng kilometer a second or mahigit sa 2.7 million kilometers per hour po yan. Ang lakas po niyan. Maaaring makasira yan ng mga solar panels at maapektuhan po yung accuracy ng galaw ng mga satellites natin, maging yung mga weather satellites. So expected po yan mga folks. At yung sunspots number ay ang nakatutok ngayon sa Earth, ang AR 4236, 4232. Yan, cluster po yan, kaya mataas din ang ating sunspot number na 171. Mula pa kahapon ay nagkaroon tayo ng moderate to strong na GT, geomagnetic storm. Ayan, base na rin sa forecast. At inaasahan pa natin sa loob ng 24 oras ay magtutuloy-tuloy po yan. Although dun sa ating NOAA KP index, makikita natin KP5 index po ang aabutin nito ngayong araw. So expected ang propagation ng X-ray events, maglalaro yan. At least minor lamang dito sa ating X-ray flux, pero yung geomagnetic activity ay mataas. Yan, 1.2 lamang minor.
Pero although minor yan, yung ating geomagnetic activity ay malakas po. Kaya medyo malakas po ang magpapaboost yan sa ating magnetosphere. Ayan, medyo very distorted po at mula pa kahapon at madaling araw. Yan, grabe po ang impact sa ating Earth. Malakas yung propagation. So, expected na napaka-noise po ng ating Mid at Atlantic Ocean kasama na ang Pilipinas. Dito din sa may bandang Asia, ang bandang Vietnam o Southern China hanggang dito sa may bandang Cambodia, kasama ng Laos, yan, Vietnam at Thailand, apektado po ng mataas na 100 plus na ionospheric error. Ganon din sa may bandang Atlantic, hanggang Hawaii, umaabot. So, apektado ang Pilipinas, at least mga 80 na ionospheric TEC range. Medyo magkakaroon tayo ng disaccuracy ng konti sa ating mga weather information data. So, maka-apekto yan sa ating accuracy ng data ng ating weather monitoring. At sa ating auroral activity, makikita naman po ang North Pole and South Pole ay grabe ngayon ang mataas na probability of aurora. 90 o 80 to 90% na umaabot ngayon ang Northern Hemisphere, maging ang bandang Antarctica sa Southern Hemisphere. Ayun, mataas. So, tanaw na tanaw po ngayon, kung titingnan natin dito sa pinaka-live CCTV ng Aurora Max, courtesy sa Canada, ay dito sa may bandang Canada, at least hindi pa ganun katindi yung kanyang dark side ng ito kasi yung bandang Canada, at makikita natin dito is bandang dito lang sa may bandang Maine, yan, umaabot. Bandang Canada hindi masyado, ayun, ito sa bandang Canada hindi masyado concentrated, pero sa may bandang Maine ay mataas, ayun. So, yun po yung propagation at yung ating plasma density ngayong araw ay umaabot lamang ng at least 500 to 600 yung radial velocity. So, yung solar wind talaga malakas. So, yung highest frequency ng D-radium absorption, mababa naman, at least 10 MHz. Hindi ganun katindi. Well, ibig sabihin lamang ang epekto lamang sa solar wind. Kaya medyo mababa ang ating high frequency conditions between 20 to 80 meters ngayong araw. Sa gabi naman, 10 to 12 at 20 to 80 meters na maapektuhan tayo. So, mataas ang ating solar probability, 65% pa rin. Kaya, yung ating radio blackout nakataas po sa 60% na makakaroon tayo ng possible radio blackout within 3 days po. So, yun po ang explanation dyan. Asahan po natin na magkakaroon ng disaccuracy sa ating mga GPS at mga weather monitoring, lalo na yung gumagamit tayo ng mga satellite data. So, samantala sa ating outside humidity, 80% po, at mataas ang ating barometric pressure na 1,008 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour, at sa ating outside humidity na 4% ibinaba nito since last hour. So, sa ating air quality, patuloy na medyo moderate to unhealthy ang ating air quality. So, magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Nasa 31.8 micrograms per cubic meter po, at kanina nga po nag-unhealthy yan. So, double check natin yung air quality mula kanina. Yan, in past 24 hours, naglalaro yan sa at least moderate ngayon. Pero kung titingnan natin yung pinaka-measuring graph natin in real time, makikita natin ang 24-hour na peak ng ating pollution mula pa kagabi hanggang mula kanina madaling araw. Nagpipik po sa unhealthy ang ating air quality. Pumapalo pa ng 75 to 82 yung particulate matter 10, at ngayong umaga ay pumapalo ng at least particulate matter hanggang mahigit sa 55.6 particulate matter. So, hindi po maganda. So, yun po within 7 days po, patuloy pa rin na mataas o nagkakaroon ng tuloy-tuloy na air pollution ang ating paligid sa Caloocan. So, expected yan sa buong Metro Manila Mag-iingat po ang lahat at magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. So, napakadami nating na-i-report ngayong araw. Ang unang araw pa lamang ng October. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at lulubog po ito mamayang 5:45 PM din. Yan. At sa ating moonrise and moonset, waxing gibbous na po ito, 63%. So, 63% illuminated. Mag-moonrise po ito mamayang hapon, 1:25 PM, at bukas na madaling araw ito ng 12:51 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules,
At Huwebes, inaasahan po natin na magiging maulap ngayong tanghali, pero pagdating ng hapon, asahan muli ang mga localized thunderstorms. So i-ready nyo po yung mga nervyoso sa kidlat dyan na mag-ready po sa mga biglaang localized thunderstorms po. Matatalim po yung mga kidlat mamayang hapon. So expected po yan ha. 100% chances po ang rain natin. At bukas ng Huwebes ay ganun din maulap ang ating umaga, pero pagsapit sa hapon ay mga localized thunderstorms din. Pero tsansa ng pag-ulan daw bukas ng Huwebes, 68% lang daw ang tsansa. Ngayong araw, medyo 100% chance of rain. Yon. High sa lowest temperature expected maglalaro 31 to 32 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, although sobrang light na po ito na mataan ni Pag-asa kaninang madaling araw, layong 1,080 km east of southeastern Luzon. So, ngayong araw, mga less than 900 km na po yan ang layo niya mula dyan sa may bandang Catanduanes. So, i-report natin yan maya-maya ang ating analysis. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po halos kokonti lamang at mga ilang party cloud dito sa musikaw di lamang umiira sa buong Nodo Luzon. Asahan po natin ang mga localized thunderstorms dahil sa salubungan ng init at lamig. Kitang-kita po yung boundary ng ridge ng salubungan ng easterlies at medyo malamig na hangin dito. Ito yung medyo cold side at ito naman yung hot side o warm side. So pag nagsasalubungan yan, yung pagitan dito, asahan ang mga localized thunderstorms na gaya rin kahapon ha. At expected din ang mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan. Ayan, makikita niyo po yung pattern ng salubungan ng medyo warmer air. Ayan. Yan. And then paganyan. Yan. Ito po yung cold side. Ito yung warm side. Kasi yung easterlies po. Yan. Habang may easterlies pa po na umiiral dito. Yan. At dahil po dyan, nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan dito sa pagitan ng kalupaan ng bansa sa Nodo Luzon hanggang sa South Luzon, at may mga pagkulog at pagkidlat. So expected po yan mga folks ha. So at least may detail tayo at may idea na tayo. So sa buong bahagi ng Nodo Luzon, mula sa bahagi ng buong Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, kabilang ng Metro Manila at South Luzon, katamtaman pero partly cloudy to mostly cloudy iiral. Expected ang mga localized thunderstorms pagsapit po ng hapon ha. So be ready na lamang sa payong, kabilang na ang buong South Luzon, kabilang na ang Bicol Region. So medyo gloomy ang paligid, overcast, pero expected din ang mga pagkulog at pagkilat. Ganon din sa buong South Luzon at Mimaropa area. Nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na ngayon dyan sa may bandang Coron, Palawan hanggang El Nido. Pero tumitila-tila yan at nagkakaroon kayo ng mga pagkulog at pagkilat. Sa Visayas naman, ganon din ang mararanasan ninyo. Overcast and gloomy kayo, partly to some mostly cloudy po tayo. So walang masyadong heavy rain potential tayong namamataan, pero expected ang mga biglaang sudden associated na mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkilat sa buong bahagi nga po ng Visayas. At lalo na sa may bandang silangan ng Eastern Visayas, pero within 48-hour period, unti-unti na po, medyo susungit na ng unti-unti ang kapaligiran natin dyan sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas, habang lumalapit po yung trough nitong si Pre Paulo na tinawag na nga pong Tropical Depression Paulo ni Pag-asa. Well, expected, tataas na rin talaga yun dahil mataas na nga po ang confidence niyan. At makikita natin sa napakamalawak na kaulapan nito na nanggagaling sa silangan, unti-unti magkakaroon na ng medyo highly concentrated ng rainfall ang Southeastern Luzon at Eastern Visayas. So sa ngayon, unti-unti pa lamang yan, be ready na lamang po sa mga kababayan natin sa Southeastern Luzon at Eastern Visayas. At dito naman sa may bandang Central Visayas mula Leyte hanggang Cebu, na kung saan grabe ang nasalanta ng lindol sa may bandang Bogo, magiging maulap kayo dyan. So may mga aasahan po tayo mga pagkulog at pagkilat sa hapon po. So sa mga nasa labas pa rin at patuloy pa rin ang kinukumpuni at tinitingnan pa yung mga posible pang may mga matatagpo ang mga nasawi. According sa huling balita na nabasa natin, more than 60 o mahigit sa 60 na katao na daw ang nasawi at mahigit sa 100 ang nagkaroon ng injury. So dahil sa intensity 6 nga po na nalindol na na-detect ng ating seismometer kagabi sa Caloocan. Ganun po kalakas ang lindol nito na hindi natin inaasahan na matatapos na lamang ang month of September. Nagkaroon pa tayo ng napakalakas na lindol na hindi natin inaasahan. So asahan po ang maulap na papunin at mga localized nando sa mga asahan ngayong maghapon sa Central Visayas area.
At sa Mindanao naman, despite na medyo moderate ang panahon ninyo, so medyo mas maaraw kayo dyan, pero may hot humid na iiral po Kalat-kalat na pag-ulan ang iiral sa Davao Region, especially dito sa bandang Davao de Oro at Davao Oriental, maging sa eastern part ng Surigao del Sur, mula Bisig, pataas na yan ang bandang Tandag. Magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa isla ng Dinagat Island at Siargao sa maghapon at ilang bahagi ng Caraga, at maulap ang hipapuwing sa bandang northern ng Mindanao. Pero asahan ang maaraw at moderate naman ang inyong panahon sa maghapon, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. Isolated nga lang na mga pag-ulan ang iiral sa maghapon sa buong northern Mindanao hanggang Zamboanga Peninsula, na at least 40 to 50% chance ng pag-ulan na may sabay na mga localized thunderstorms. So expected yan maging sa bahagi nga po ng Davao de Oro, kabilang na ang North Cotabato, Bukidnon, ilang bahagi ng Sorsogen, lalo na ng taga Maguindanao at Sultan Kudarat. Sa katimugan ng bandang South Cotabato hanggang General Santos at Sarangani, maulap ang inyong himpapuwin, so hindi mawawala ang mga isolated case of rain showers at localized thunderstorms sa maghapon po, dahil medyo gloomy po ang paligid natin dyan. Magkakaroon din ng mga ilang easterlies kasi dyan na umiiral. Ayan, makikita niyo yung pattern, nagkakaroon ng water vapor sa paligid, kaya medyo mayroon kayong umiiral dyan na easterlies dyan at sumasalubong yung medyo malamig na hangin dito. Kaya nagkakaroon ng water vapor at nagdadala po ng mga pag-ulan yan dito sa membang eastern part ng bandang Bislig pababa ng Mati hanggang Gobernador Generoso. So ingat na lang at magdala po ng payong para sa mga biglaang pag-ulan sa maghapon po. So generally medyo moderate ang panahon natin, kaya lang yung localized thunderstorms magpapatuloy pa rin yan bunsod ng salubungan ng easterlies at malamig na hangin. Habang lumalapit naman yung trough ni Paulo dito sa bandang Silangan, unti-unti sasama na ang paligid ng ating eastern part ng ating bansa, kabilang na ang Northern Luzon hanggang Southeastern Luzon. Sa ating rain and SMLP forecast ngayong araw, as of 8 o'clock hanggang 2 o'clock PM po ito, makikita natin halos katamtaman lang ang lagay ng panahon natin, pero ang parte ng Mimaropa at West portions medyo makakaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po. So mga isolated lamang ang pag-ulan ngayong umaga ang iiral sa atin, so walang magiging komento masyado. Pero pagsapit mamayang hapon, 2 o'clock PM onwards, makikita natin ang forecast na makakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Kabilang na Metro Manila, South Luzon, kabilang na ang bandang Bicol, Mimaropa, especially Mindoro, Eastern Visayas naman sa may bandang Eastern Samar, at sa Mindanao naman ang most of Northern Mindanao, kabilang na ang Bukidnon at ilang parte ng Barm area. So mga localized thunderstorms so ang madalas na iiral pa rin sa atin, bagamat medyo malayo pa yung range nitong si Pre Paulo. At anytime nga po magiging tropical depression yan ngayong araw, so expected na natin na magiging si Paulo yan. At mamayang gabi naman, asahan din natin ang magiging maulan na ang ilang parte ng Visayas at Mindanao, lalo na sa may bandang Surigao Region, Caraga. Magdala po ng pagpayong at ingat po sa biglaang flash floods just in case po. Dito naman sa miban ng Luzon, puro isolated lamang at mga localized thunderstorms pa rin ang tuloy-tuloy na iiral mamayang gabi. So magdala na lamang ng payong sa mga uuwi sa mga oras na ito, magiging sa may bandang Bicol region po o Southeastern Luzon po. So magiging puro mga localized thunderstorms po ang madalas na mararamdaman natin sa maghapon pa rin. Unang araw yan ng Oktubre. So diretso agad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector, itong si Pre Paulo. Hindi pa rin accurate yung kanyang movement speed dahil gaya nga po ng ating report kanina, meron o kahapon ay asahan medyo hindi magiging accurate ang mga data dahil nagloloko ng bahagya ang ating mga satellites, lalo na yung geostationary satellite dahil meron tayong solar flare at malakas po yung solar wind. Medyo nagdi-disaccurate ngayon yung ating mga satellite outer space. Pero sa latest data natin as of 12 o'clock PM, si 90TW o Pre Paulo na po ito dahil tinaas na nga po ni Pag-asa as tropical depression kaninang umaga. Tinawag na nila ito sa local name na Paulo. Pero ang kanyang central air pressure, nasa 1,006 hectopascals pa po ito. Maximum sustained wind in 1 minute average 37 km per hour at bugsong umaabot ng 48 km per hour. Yung 10-minute average nito ay 33 km per hour pa po, kaya nanatiling low pressure area pa rin ito at bugsong umaabot ng 43 km per hour. At yung movement speed ay unclear yung data niya, walang actual data, pero kung titingnan natin yung ating tail track, medyo nagwe-westward pa po ito. Pero maya-maya medyo hihilagang kanluran na po yan.
dito. Kasi dito medyo southwestward pa ang galaw niya. Pero unti-unti, kakabig yan pa Hilagang Kanluran po. Tutumbok yan dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Ngayon, saan ba talaga ang magiging landfall nito? Sa ngayon nga po, nanatiling malawak ang kanyang cone of uncertainty o probability. Ibig sabihin, magkakaroon pa ng pababago at iba-iba ang lalabas na forecast habang malayo pa nga po itong si Pre Paulo. Pero mula sa ating Tropical Cyclone Track Combination, naglabas na nga po ng latest data feed si Pag-asa. Ayon naman kay sa data feed ni Pag-asa, ay maaring tumbukin ito ang Isabela. Ayan, malinaw naman po. Sa may bandang palanan Isabela along Sierra Madre. At inaasahan nga po natin sa darating na October 3, so Friday nga daw yan, ay posible pa nga po itong tumaas sa severe tropical storm, which is nireport natin yan kanina sa ating Facebook page. Sinabi nga po natin dito na sa loob nga po ng 2.5 days, posible talaga siyang umabot sa severe tropical storm. Yan o, sa loob ng 3.5 days ay maaring umabot yan ng severe tropical storm, which is finorcast ko na nga po yan kanina at nireport kanina sa ating Facebook page. Hindi naman po tayo nagkamali. Well, yung cone of uncertainty po nito na natiling malawak pa po, pero sa mga nagtatanong sa mga taga Bicol region kung tatamaan kayo, base dito sa cone of uncertainty, hindi kayo aabutan ng cone of uncertainty, ibig sabihin hindi na kayo maapektuhan dyan nitong si Pre Paulo, kung sakali man na magiging ganyan na po yung forecast track niya. Yan. Makapapansinitan natin dito, medyo mas mababa po yung forecast track, which is pasok pa rin siya sa cone of uncertainty dito sa ating multiple forecast and symbols. Kung titingnan natin yung forecast and symbols, pasok pa rin yung dulo ng ating N symbol, yung multiple M symbol. Natatama o posible pa rin tumama ito ng bandang Isabela nga po. At dahil nga po, yan po ang pinaka-initial forecast nga po ng ating Tropical Cyclone Track Combination. Wala pa pong lumalabas na ilang data itong si Joint Typhoon Weather Center. Kung double check natin kay Joint Typhoon Weather Center, ay makikita po natin ay uncertain pa rin o high probability pa rin siya, pero makikita natin yung cone of probability ay napakalawak pa. Dito umaabot pa nga dito sa may bandang, kung papansinin nyo po yung kanyang cone of probability, malawak pa masyado. Ayan, ito yung range. O, ibig sabihin, pwede pa itong mag-Cagayan Valley, mag-Santa Ana Cagayan, pwedeng mag-Isabela, pwede rin itong magbandang Central Luzon. So, malawak pa po talaga yung uncertainty ng kanyang forecast track habang malayo pa po itong si Pre Paulo. However, as of 12 o'clock AM nga po, PM ngayong tanghali, ang layo na ngayon nito sa ang reference point natin ay ang Catanduanes. Nasa layo itong 837 o 837 km east ng Catanduanes po. Yan pa po yung pinakalayo niya. So, less than 900 na po yung layo niya. Medyo malapit-lapit na siya sa may bandang Bicol region. O mas malapit po yung distansya niya sa may bandang Bicol region. Kaya lang, kikilos nga po ito pahilagang kanluran po. Base na rin sa lumalabas ng mga forecast. Pahilagang kanluran po ito at base dito sa latest natin ng Joint Typhoon Weather Center nga po, mukhang bandang Palanan Isabela din ang tumbok nito. So, ibig sabihin lamang nito, kung i-compare natin sa data feed na Pag-asa na bandang Palanan Isabela rin ang landfall niya sa loob ng 2 hanggang 3 araw, expected po na dito yan sa may bandang Isabela magla-landfall. So again, hindi pa po finality yan, maaaring biglang magbago yan anytime ha, kaya wag muna tayong mag-assume na bandang Isabela lang talaga ito magla-landfall. Ang kasalukuyang forecast track niya ay mag-Isabela daw ang magiging landfall nito sa darating up daw na Biyernes o Sabado. So, yan po. Bandang Biyernes o Sabado, just in case po na medyo bumagal. So, expected po na maaari pang magbago yan anytime ha. Pero sa ngayon, yung forecast track ay posibleng maglandfall nga po ito sa may bandang Palanan Isabela. So, yan po yung latest forecast track. Kahit tingnan nyo yan sa track ni Pag-asa, ganyan din ang lumalabas na forecast track sa kanya. At kay Japan Meteorological Agency, wala pa pong latest output dahil hindi pa kasi sila nagtataas ng tropical depression advisory ngayon. So, antay-antay na lamang po tayo. Pero ang maliwanag lamang kay Joint Typhoon Weather Center, tila Isabela rin ang landfall niya at ganun din sa data feed ni Pag-asa. Bandang Isabela rin ang magiging first landfall nito. So, just in case po hindi na magbago yan, mag-ready-ready na po kayo dyan sa extreme Nodo Luzon na naman na maapektuhan na naman kayo. At mapapansin natin hanggang nitong huling buwan ng September, puro Northern Luzon po ang tinutumbukan ng mga bagyo ngayon ha. So far.
isang beses lang dito sa may bandang Visayas, yung si Opong. Pero karamihan, puro Northern Luzon po ang tumbok, which is, kung naalala ninyo sa aking forecast, meron tayong 35% chance nga po na mayroong isang bagyo na malakas na dadaan ng bandang Visayas, which is nangyari nga po kay Opong, di ba? So hindi po tayo nagkamali ng analysis niyan kung babalikan niyo po sa aking tropical cyclone forecast track analysis for the month of September. So ewan natin kung this month kung ano magiging forecast track natin. Didiscuss natin yan mayamang konti. So ito po yung pinaka kasalukuyang hitsura ngayon ni 93W o pre-Opong at yung kanyang spaghettios o yung tropical cyclone intensity forecast nga po. Dasan natin ngayong araw ay posible na itong umabot sa 44 to 46 km per hour, which is pasok na siya sa pagiging tropical depression category ngayong araw. Pero sa loob ng dalawang araw or within 48 hours, posible na itong umabot sa tropical storm category or 65.3 km per hour, at sa loob naman ng tatlong araw or 3.5 days ay posible pa itong mag-severe tropical storm na mahihigit sa 85 to 96 km per hour ang pinaka-initial maximum sustained wind. Pero wala naman tayo sa ngayon na nakikitaan na ito ay aabot sa category 1 typhoon sa ngayon. So mag-update tayo anytime bawat changes ito or every 6 hours updates. At magpa-post naman tayo sa Facebook page sa mga latest updates nitong si Bagyong Paulo. This is tinawag na nga po ni Pag-asa. So yan po yung kasalukuyan niyang forecast, at diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa magiging track o posibleng mga magiging track nga po ni Bagyong Paulo, just in case po. At mula sa pinaka-West Pacific Basin nga po ay ito nga po, meron nga pong prediction na nga po na aktibo na low pressure area, which is ito nga pong si Pre-Paulo. Yung kanyang convergence, although favorable na nga po, very wide po yung kanyang sirkulasyon kasi nga po disorganized pa siya sa kasalukuyan. Medyo may upward low na nga po siya sa satellite imagery, pero medyo disorganized pa po yung pinaka-LLC. At meron nga po tayong bagong convergence na naman na very favorable sa southeast of Guam po ito. Pataas po ito ha. Pero ang kagandahan nito, medyo pa north-northwestward po ang kilos niya. So mukhang medyo hindi ito lalapit sa may boundary ng ating bansa. Pero obserbahan natin yan ng within 200-hour period po. Yan, sa kanyang horizontal anomaly, mataas na mataas po yung horizontal anomaly, maging yung kanyang cyclonic probability mataas. So posible itong maging aktibong bagyo rin sa mga susunod na araw, pero wala tayong nakikitaan na ito ay babalandra dito sa Philippine Area of Responsibility natin. So nasa pinaka-outside domain pa rin siya, kaya sa ngayon ay hindi masyado nakikitaan na magiging banta ito sa bansa. Ayan, mataas yung cyclonic niya, so very moderate to strong na siya. Hindi kagaya ni Paulo, halos hindi masyado kita yung cyclonic niya kasi mababaw po yung propagation ng satellite, pero malinaw dito sa isa na binabantay natin, southeast of Guam, mataas na po yung kanyang cyclonic development. So double check natin sa global spectral model, ito nga pong si Paulo ay makikita bandang Isabela rin ang magiging landfall niya sa Biyernes, sa darating na Biyernes, ayon sa wind speed and direction. Ayan. O, di ba? Bandang Isabela din ang tumbok niya. So yung kasunod, makikita natin dito ay medyo pahilagang kanluran naman ang kilos niya. Dito, very erratic pa yung forecast. So, babantay natin yan maigi. Yung binabantay natin sa southeast of Guam. Sa mean sea level pressure naman, para mas precise na maaring daanan itong si Paulo. Makikita po yung low pressure area niya. Yan. Makikita nyo bandang Isabela po ang tumbok niya. So, Isabela rin ang pinapakitaan dito na tutumbukin ni Paulo, at yung binabantayan na isa pang yung convergence dito sa southeast of Guam, kung mapapansin natin, ay medyo mataas pa at napaka-disorganized pa. Nasa 1010 hectopascal po yung kanyang sirkulasyon. So maliwanag naman po yan. Pero sa ngayon ay hindi pa nakikitaan pa sa ngayon na banta ito sa bansa. Kaya lang, mayroon kasing high pressure area kasi dito. So maaring biglang magbago yan. Baka magno-north-northwest muna yan, baka biglang kumanluran bigla dahil itataboy ito ng high pressure area sa itaas. Yan, mga October 5 na po yan. So, October 5, mga Saturday o Sunday.
So yan, malinaw po yan mga folks ha. Babantayin natin yan maigi mga folks dahil sa ngayon medyo pahilagang husto ang magiging kilos niya. Kaya hindi po muna tayo masyado mag-update gaano dito sa isang binabantayin natin dahil napakahilaw pa ng kanyang low level at wala pa tayong nakikita na upward level o low levels niya. Base naman sa convergence o yung mean winds natin, yung direction, makikita po natin na hopefully improve na po itong si Pre Paulo. Ayun na nga po. Makita natin dito medyo nasa 18 km/h yung kanyang convergence pero sobrang taas na ng divergence niyan. Ibig sabihin ay cyclonic na siya. O see, napakataas, 30. So ibig sabihin more than 55 km/h po. Dito naman sa may bandang southeast of Guam ay medyo erratic pa pero at least 18 km/h po yung divergence. Kaya masasabi nating medyo hilaw pa nga po yung convergence dito. Itong kaulapan na to. So hindi pa talaga natin makukonclude kung yan ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng convectivity or mananatili lamang siya na surface trap lamang siguro or magto-tropical wave. At least dito maliwanag itong si Paulo ay nag-i-improve na po at nagkakaroon na siya ng circulation. Ayan yung pinaka-upward low na kumikilos pahilagang kanluran na po. So yun ang sa ngayon ang ating binabantayan. Tropical cyclone strike probability, binabantayan nga po natin dahil ito nga pong binabantayan natin na isa ay mataas ang kanyang probability na sa 60 to 70%. Pero kung mapapansin nyo po, pa-north-northwest ang kilos niya dito. So magdedepende na lamang sa high pressure area dito kung itataboy ito pakanluran. Pero makikita natin dito, halos wala tayong nakikitaan na mukhang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Ang forecast niyan, base rito is October 3, so Friday. Pero maliwanag itong si Paulo, ayan magtatraverse siya sa buong Nodo Luzon at mukhang Isabela nga ang magiging unang landfall nitong si Paulo. Yan ang makikita natin. Napakataas na po, more than 100% ang tropical cyclone strike probability. Apektado po ang buong Nodo Luzon hanggang southeastern Luzon. Sa Metro Manila, at least 50 to 40% apektado rin tayo dahil malamang yung mahahatak sa habagat nitong si Paulo ay magdudulot po ng mga pag-ulan yan sa buong Southern Luzon po ha. So, importante pa rin ang payong kahit na hindi tayo direktang tatamaan ni Paulo. Malinaw yan mga folks. At kung titingnan natin ang susunod na araw, mga October 4 or T96 hour period, yan, so mataas na po, naging cyclonic na siya. So posible nga po itong magiging aktibong bagyo pero mapapansin natin malayo itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So hindi sa ngayon nakikitaan na banta itong convergence na ito. At itong si Paulo naman mukhang magtutuloy at mukhang magtutumbok na naman dito sa may bandang Southern China, sa may bandang Hainan na naman. Kaya yung mga Pilipino nating OFW sa may bandang Hainan, medyo magre-ready na naman po kayo dahil mukhang dyan na naman tutumbok itong si Paulo pagkalabas nito ng Philippine Area of Responsibility. So medyo ready po kayo yan, mga weekdays na po yan, susunod na linggo na yan. Kaya maghanda po tayo mga folks. At sa mga simulations ng computer models natin mula kay GFS, makikita natin dito medyo malayo ang trajectory niya. Sa may bandang dulo ng Cagayan Valley, tatama ito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Ayan, maliwanag naman po. Malayo pa yung nagiging forecast. At yung isa naman, mapapansin ninyo, pagkilos dito sa Ilaga, bigla itong kikilos patimog kanluran, no? Kaya dahil nga po, magdedepende po dito sa high pressure area sa Hilaga, kung itataboy niya pakanluran itong binabantayin natin na isang convergence. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain pa rin yan. Sa ngayon, medyo wala pa siyang banta. Kaya mag-update tayo within 200-hour period. Pero ito si Paulo, makikita natin kay GFS, masyadong mataas yung trajectory niya dito sa may bandang dulo ng Cagayan. Sa may bandang Santa Ana, Cagayan, ito lalandfall. Kay ECMWF naman, kung titingnan natin yung forecast track niya, dito bandang Isabela ang tumbok niya. So, mataas na ang confidence na magbabandang Isabela po ang magiging landfall nito sa may bandang Palanan. So sa mga taga-Palanan, mag-ready na po kayo. Mukhang mataas po ang confidence ngayon dyan ng forecast na dyan po tutumbok itong si Bagyong Paulo. Mag-ready na po tayo dyan. So magiging, kung yan na po magiging kilos niya, apektado na po ang Central Luzon yan at maaring damay ang Metro Manila sa pinaka-outer trough niyan.
kasi mukhang aabot pa siya sa severe tropical storm na gaya ng nauna nating analysis forecast. Kay NABGEM naman, kung titingnan natin ay halos kapareho ito ni ECMWF. Ayun, bandang Isabela din ang landfall niya. So, ibig sabihin lamang, kung kukumpare ninyo sa 4/1, ibig sabihin, mas mataas ang accuracy na magpapalanan Isabela ito or bandang Isabela ito maglalandfall. At yung isang binabantay natin dito, makikita natin medyo pa northwestward po ang kilos niya. Mukhang malayo itong papasok daw ng Philippine Area of Responsibility. Ayon yan kay NABGEM. Kaya medyo erratic pa po itong isang natin na binabantayan ha. Ang medyo tututukan muna natin sa ngayon, itong si Bagyong Paulo nga, na magiging unang bagyo natin yan for the month of October. Unang bagyo na natin yan. So, meron na tayong isa sa 5 possible na bagyo, which is yan naman ang tatalakayin natin sa susunod na topic part. Dahil mula sa aking tropical cyclone forecast analysis for the month of October na po ito ha, ang pinagkunan ko po ito between 1980 to 2022, pero ang puro kinuha ko, puro mga minor La Nina lamang. Ibig sabihin, yung mga possible na tropical cyclone development na mabubuo sa month of October na may minor La Nina lamang. Kukunti lamang yung may minor La Nina, matataas kasi puro La Nina. Pero makikita natin ay umaabot sa 4 hanggang 5 bagyo daw ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ano ba ang mga ito? Una ay manggagaling daw dito sa may bandang east ng Mindanao, kikilos ito pa Hilagang Kanluran. So posible itong Bicol region at mag Central Luzon. Yan ang unang trajectory niyan. Pangalawang trajectory ay bandang Northern Luzon din. Dito medyo merong nagse-Central Luzon. Ikatlong bagyo naman ay dito rin sa may bandang Isabela. So mapapansin niyo puro pa Sierra Madre ang tumbok ng 3 bagyo. Yung ika-4 naman na bagyo ang posibleng mabuo, puro malalakas ito ha. Maglalaro severe tropical storm to typhoon category ay bandang Santa Ana, Cagayan naman. Yan. Yung panglima naman ay 50-50 o 50% kasi merong mabubuo dito sa itaas. Pag northwestward ito, then bigla itong dadaos-dos pababa. Yan. Medyo dadaos-dos pababa dahil mayroong high pressure area daw na magkakaroon ng series of high pressure area kasi tayo dito. Maraming high pressure area na mabubuo this month. Kaya mukhang mayroong isang bagyo na dapat sana mimintis pero bigla itong dadaos-dos at tutumbukin ito ang extreme northeastern Luzon na naman. Yan yung pang-4 at ang panghuli naman merong isa nasa 55% chance malamang nasa tropical storm to severe tropical storm and then posibleng biglang mag-typhoon category pero ito ay magre-recurve na. Ito ay hindi halos tatama sa kalupaan ng bansa. Pero yung hatak sa habagat, magdudulot yan ng mga pag-ulan sa buong Northern Luzon hanggang South Luzon. So, lumalabas 3 hanggang 4 ay puro mga Northern Luzon po ang tatamaan. Merong isa sa may bandang Bicol region, maaring tumama sa may Bicol region or bandang Eastern Visayas sa may bandang Samar region. Dito 50-50 po. Pero malinaw yan na maaring mag Bicol region po yan at mag Central Luzon at yung isa sa may bandang Central Luzon din. Pero dito bandang Eastern portions manggagaling yung low pressure area. Pagkapasok po yan ng PAR. Ngayon, yung isa, si Paulo nga po, ay pumasok na nga po na buo na. Ito nga po yun, yung isa, which is tutumbok nga daw ng pa-Isabela nga. Ito, yung isa. So, iyan na po yung si Paulo, malamang. Iyan na po yung magiging una natin. So, lumalabas, 4 na lamang yung babantayin natin dahil si Paulo kasi pumasok na po dito sa isang forecast na mag-i-Isabela nga ang tumbok niya. Eh, no? Itong isa, mag-i-Isabela po yung tumbok niya. So, pumasok na po yung forecast. So, 4 na lamang po ang babantayin natin. Lumalabas, 4 na lang yung babantayin natin. Isa dito, posibleng mag-Bicol region at mag-Central Luzon. Pangalawa, dito sa may bandang Central Luzon din. Medyo pakanluran ng kilos ito. 3, isa sa may bandang Isabela rin or bandang anywhere sa may bandang Cagayan Valley or Santa Ana, Cagayan. At isa naman ay mabubuo na magiging malakas din na bagyo pero ito ay hindi tatama sa bansa. Magre-recover ito paglapit niya dito sa may bandang northeastern Luzon. Malamang naglalaro yan, tropical storm to severe tropical storm
at 50-50 na tsansa na magiging typhoon category bago ito mag-recurve palayo. Yan po yung latest forecast natin. I-update natin yan sa Facebook page ha. So abang-abang na lamang sa ating latest October Tropical Cyclone Forecast Analysis natin for the month of October. Sa ulat lindol naman, ako grabe kahapon pa. Bago man lang matapos ang month of September, nagkaroon pa tayo ng napakalakas na lindol na nagpasawi daw sa mahigit 60 katao na daw ang napabalitaang nasawi dyan sa may bandang Cebu. Well, ang mas concentrated daw po na nagkaroon ng matinding pinsala ay ang Bogo, dyan sa may bandang Bogo Island ng Cebu. So makikita natin dito sa ating seismograph, makikita po nagkaroon ng pagyanig mga alas 11, eksaktong oras mga alas 11 yun, mga alas 11 eksakto ng gabi. Yan. Mga 11 o'clock ng gabi, pero dito sa unang data feed ni PBox, naganap ito eksakto 9:59. So dito 10 o'clock. 10 o'clock pala, sorry, 14 eh. So mga 10 o'clock po ito ng gabi base sa aking seismograph. Or eksakto 9:59 PM po yan kagabi. Yan ang naganap. At nagdulot ito ng intensity 6 na pagyanig ng na-detect ng aking seismograph sa Caloocan kagabi. At nagkaroon ng sunod-sunod na mga aftershocks. Ano, ang lalakas oh. Nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga aftershocks. Puro dyan yan sa may bandang Bogo. So base na rin sa data feed ni PBox ay nasa east ito ng Bogo City, Cebu. Yan, ito po yung Bogo. Yan, kung ang measurement ay layong 0.9 o 19 km northeast ng Bogo, Cebu. So nagkaroon ng intensity 6 dyan at ang dami talagang structure na na-damage mula Daang Bantayan hanggang Bogo po. At makikita natin yung cluster na mga aftershocks. Kung bibilangin mo yan sa mahigit 150 aftershocks na po yan. So maabot yan na malamang. Kung isasama natin ang magnitude 1, kasi kung isasama natin ang magnitude 1 po dito, malamang nasa mahigit 250 aftershocks na po yan. Pero kung yung aking monitoring kasi dito, kung bibilangin, between magnitude 2.0 lamang pataas. So nasa around 150 ang aftershocks. Kung hindi kasama ang mga magnitude 1. Pero kung isasama natin ang magnitude 1, mahigit sa 250 ang aftershocks na po ang naitala dyan sa may bandang Bogo o paligid ng Daan Bantayan. Ayan, ang dami. So, sunod-sunod po yan. At mula pa kaninang madaling araw, puro Bogo po ang lumalabas sa buong mga earthquake recordings ni PBox. Ayan, mula, ang dami, oh. Sobrang dami. Yan, ito yung another aftershocks, magnitude 4.5, magnitude 4.8, magnitude 4.5. So, ang dami kagad na magnitude 4. Magnitude 4.5, 4. Yan. Puro Bogo Cebu yan ha. Magnitude 4.5. Yan. Hanggang ngayong 7 o'clock, magnitude 4.4. Ngayong tanghali, 12:10 PM. So, yan po. Ang dami kagad na mga pagyayanig at aftershocks. Tuloy-tuloy na aftershocks po yan, mga folks. Kaya maging alisto pa rin po tayo sa mga kababayan natin sa may bandang Bogo, Cebu dahil tuloy-tuloy pa rin kayo nakakaranas ng mga aftershock. Sa ngayon ay hindi gaano nadedetect ang aking seismograph pero malamang mayroong mga minor na nadedetect pa rin dito as of 12:46 PM ngayong tanghali. Yan, sobrang lakas talaga at napaka-destructive at hindi natin inaasahan sa huling araw pa ng September nagkaroon tayo ng napakalakas na destructive earthquake, which is hindi naman po tayo nagkamali o nagkulang ng paalaala na the more na mas kalmado po ang mga pagyayinig at kukunti lamang yung malalakas sa pagyayinig, expected sa mga susunod na araw magkakaroon tayo ng napakalakas na mga pagyayinig na biglaan po yan na magre-release, which is yun nga po, nangyari nga po kagabi. Ito po yung pinaka-epicenter base sa aking measurement, magnitude 6.8 to 6.9 po yan sa aking measurement. Kaya Pag-asa daw kahapon nung huling record nila magnitude 6.7 pero itinaas na raw nila ito sa magnitude 6.9 in-upgrade nila yan, magnitude 6.9 na rin sa data feed ni PBox.
So, ang lalim nito, epicentral depth, 15 km po yung lalim niya. So, napakababaw lamang kaya malakas. Walang inaasang tsunami dahil mababaw naman po kasi yung naging epicentral depth niya. At medyo pailalim naman yung kanyang seismic wave. Kaya hindi masyado nagkaroon ng upper o pagtaas ng tectonic vibration sa karagatan dito sa paligid po ng Bogo. Kaya yung tsansa ng tsunami, maliit lang ang tsansa. Kung double check natin sa ating sea level, yan, kung makikita natin sa sea level ay hindi naman nagkaroon ng wave pressure. Ayan o, so wala. Wala namang masyadong mataas na wave pressure. Yan. Ito po yung actual natin na radar, sea radar. Wala naman po. So, wala. Wala pong inaasahan na tsunami. Nataon lamang na pailalim yung vibration sa ilalim ng dagat at wala ring nagkaroon ng pataas na tectonic vibration sa karagatan dito sa Bogo. Kaya wala po tayong kabahala doon. At na-post naman natin na maliit ang tsansa ng tsunami. Pero yung destructive na na-create niya ay napakalaki. Sa nagtatanong, ano ba ang tectonic plate na maaaring gumalaw dyan? Base sa ating Tagal fault lines, wala kasi pang identified na fault line dito sa may bandang Bogo. Ang malino lamang yung Leyte fault. Yung Leyte fault dito po, yung sinistral, malamang ito ay gumalaw. Siguro na i-push ito ng husto dito pa Timog Kanluran sa may bandang Leyte fault. Kaya nung mapiga yung fault dito sa malapit dito sa may bandang ayan, malapit dito siguro yung average dip nito sa may bandang Bogo ay nag-constant lang. And then, yung galaw ng tectonic plates dito sa may bandang Leyte Gulf. At makikita natin ay maaring yun ang dahilan kung bakit nag-create ito ng very destructive na lindol sa Bogo. Yan o, ang dami kagad ng mga aftershocks. So, grabe, ang daming mga structure daw na nasira dyan. May gumuho pa nga raw na simbahan sa, ewan ko, sa Bantayan o Daan Bantayan. Kasi dalawa kasi yan eh. Yung Daan Bantayan dito sa may bandang north ng Cebu at yung Bantayan naman isla ito ng bandang Bantayan Island. So, hindi ko alam kung saan yung Bantayan yan kasi medyo malabo yung mga report. Sinasabi nila Daan Bantayan, may mga kababayan naman sa Cebu nagsasabi sa Bantayan Island daw ito naganap. Yung gumuho na simbahan, kawawa naman po. At malamang ay mataas ang assessment ng damages diyan sa paligid nga po ng Bogo at Daan Bantayan. So hopefully ay makapag-survive po yung mga kababayan natin dahil marami daw po ang nasawi, more than 60 na raw na katao or 60. Correct me na lang if I'm wrong. At yung mga na-injury daw mahigit sa 150 ang nagkaroon na ng record na injury. Yan ay sa huling record daw sa mga balita na lumalabas sa National Disaster and Coordinating Council na pumunta dyan sa may bandang Cebu, sa may bandang Bogo. So malamang nagkaroon ng intensity 4 ang paligid na ito ng Northern Leyte, ng San Isidro, Tamango, Bilyaba, Palumpon. Dito naman sa may bandang Negros region naman ang paligid ng Escalante, Sagay at San Carlos. So halos sa paligid niya ng bandang Escalante. Intensity 4 yan. Then intensity 3 na hanggang Bacolod, Iloilo. Dito naman sa may bandang Eastern ay ang Tacloban, bandang Baybay o Southern Leyte, yan. Mga intensity 3 na pababa yung lakas ng pagyanig. So, yun lang ang pinaka-latest natin so far na unang pagyanig. Kagabi ito ha, at yung mga aftershocks tuloy-tuloy pa rin mula kaninang madaling araw po. Ayun o, sunod-sunod. Magnitude 4.6. Yan, puro magnitude 4 yan. Yan, yung malalakas na yan. Puro sa Bogo yan. Yan. So, malinaw yan mga folks at mag-iingat po dahil posibleng pang magkaroon pa ng sunod-sunod na aftershocks dyan sa paligid ng Bogo. At napakarami kaagad ang na-registered na mga pagyanig for the month of October. Pero kung babalikan natin yung huling record natin for the month of September, nakatotal tayo 989 earthquakes po yan. 929 dito is magnitude 2.0 pataas. 53 sa magnitude 4 at 6 sa magnitude 5.0. Nagkaroon agad tayo ng 6 na magnitude 5.0. Ay hindi, ano lang pala yan. Teka, ano natin, sana mag-refresh po yung ating earthquake kasi hindi pa yata nare-refresh yung multiple earthquakes. So double check po natin ha
para sigurado tayo. So, for the month of September, yan. Yan nga, 6 nga yung ating total egg weeks. So, 929 dito sa magnitude 2.0, 53 sa magnitude 4, at 6 sa magnitude 5.0. Dahil nga po sa nagkaroon ng sunod-sunod na biglang pumasok pa, humabol pa itong magnitude 6. Kaya nagkaroon tayo ng isang magnitude 6 na lindol sa huling araw pa ng September. At nakahabol pa sa magnitude 6. So, lumalabas ay singdami lang nung nakaraan. At pinakamalakas ngayon na naitalang pagyanig nitong month of September. Yon. Kasi last month kasi, August, month of August, kung babalikan natin, walang naitalang magnitude 6. Walang naitalang magnitude 6 at dadalawa lamang yung magnitude 5.0 na naitala last August. So, pinakamarami na ngayon yung month of September sa may pinakamaraming naitala na magnitude 5.0 at isang magnitude 6 na hindi natin inaasahan na humabol pa talaga. Dapat talaga mga 5 magnitude 5.0 lang talaga dapat yan. Mga 5 o 4. Pero sa hindi inaasahan, nagkaroon tayo ng isang magnitude 6 kagabi bago magpalitang araw ng October. So, naituturing na pinakamaraming naging pagyanig for the month of September. Yan. Pero kung bibilangin natin, hindi umabot sa 1,000 ang total egg weeks last September. 989 lamang ang naging total egg weeks, which is mas marami sa month of August. So, yun lamang po ang differences nila. So, malaki kaagad ang nadagdagan at nagkaroon na tayo ng isang magnitude 6. Apat na magnitude 6 this year. 4 na po since January to October. Yan, 4 na po. At 44 na po yung ating magnitude 5.0. Yan. So, nakaka-4 na po tayo na magnitude 6 plus. So far, wala pa naman tayo na itala na kahit isang magnitude 7. Yan. Ito ay kasama dito ang magnitude 1.0 ha. Dito sa ating annual earthquake frequency by magnitude. Kasama dyan ang magnitude 1.0. So, ang total earthquakes na natin this year hanggang ngayong October 1 ay nasa total of 13,133 earthquakes na. So, ano ba ang may pinakamalapit natin dyan? Yung year 2021 po na nasa 12,073. Yan pa lamang yung pinakamalapit. So, yung pinaka-latest natin na pagyayanig ha. At sa maaring magtanong pa rin kung ilan na ang total annual earthquakes natin kung buong taon po ha. Well, i-recount natin dito for the whole earthquake data. So, sa gusto malaman yung pinaka-actual niya, between magnitude 2.0 yan pataas nasa total of 10,026 ang ating total earthquakes. Mula January yan hanggang ngayong October 1 po yan. Hindi yan kasama ang magnitude 1. Pero kung gusto nyo masama ang magnitude 1, umaabot tayo sa total of 13,133. Dahil yung bilang ng magnitude 1.0, nasa total of 4,220 total na magnitude 1 na lindol. Kung isasama nyo po yan. Pero kung hindi kasama, nasa 10,026 lamang ang ating total earthquakes niyan. So, yun po yung pinaka mas detail niyan mga folks. Pwede nyo naman makita yan. At bawat buwan ng lindol natin ngayong taon, makikita nyo naman yan dito sa ating annual and monthly earthquakes record, sa ating historical earthquakes. So, hindi po tayo magmi-miss yan sa pinakahuling data. So, magbigay lang ako ng konting summary for the month of September ha, yung huling summary of climate reports natin. Mula sa aking PIMO weather station, ang naging transpired highest na total average wind speed namin, nag-maximize of 137. Yung rainfall namin, nakatotal kami na 646.2 millimeters na total rainfall. Lagpas-lagpas sa pinaka-average po yan. Yan po yung pinaka-basic at highest air temperature recorded, 34.7 degrees Celsius. Lowest temperature expected recorded ay 27.4 degrees Celsius. Kung titingnan naman natin sa graphs and records, yung trend natin o yung ating station time records for the month of monthly summary natin for September, makikita natin po yung huling highest air temperature namin, 34 degrees Celsius po, which is tama lang, hindi naman ganun katindi, medyo manageable naman, kagaya lamang last July po. Yan, medyo mas mataas lang din ngayong month
nitong huling month of September. So, hindi naman ganun katinding init. Yung average high temperatures, 30.6 degrees. At yung pinaka lowest temperature recorded for the month of September ay 23 degrees Celsius po. So, yun po yung pinaka climatological summary namin. Magpo-post tayo niyan sa aking Facebook page para sa summary ng climate ng record natin for the month of September. So, yun po ha, para maliwanag. Yung maximum sustained wind namin last month, nakapag-contain kami ng 137 kilometers per hour. Pinakamataas yan ngayong taon. At yung average wind speed ay 60 kilometers per hour. Mataas yan kumpara ng mga nakaraang buwan. At yung yan po yung pinaka-average maximum sustained wind at pinaka-maximum wind speed. So, last month ang may pinakamataas na maximum sustained wind. Kung kumpara natin yan ng nakaraang taon, ay hindi pa rin matatalo ang naging klima natin last year. Dahil since April, ay tuloy-tuloy kami nakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Ngayong taon lamang nito na medyo mas kalmado po ang bugso ng hangin. Last 2024 kasi last year ang dami, April pa lang. Lakas po ng bugso ng hangin natin hanggang September na po yan, hanggang November. Ngayong taon po, lumakas lamang ang bugso ng hangin natin since June po. Pero hindi pa rin matumbasan yung mas malakas na hangin last year po. 141 kilometers per hour po ang pinakamataas namin last year. At 157 naman ang pinakamataas sa buong taon ng last year. So mula sa ulat Lindol, records ng Lindol at yung klima natin ay mas grabe po last year talaga. Yan. Kasi yan yung pinaka-highest peak natin na global temperature natin. Kung natatandaan ninyo sa ating global temperature natin dito sa pinaka-global mean temperature kung titingnan nyo po. Lumagpas na kasi tayo sa pinaka 1.5 degrees Celsius na very limit. Ngayon, taon kasi medyo bumababa na po yung mean temperature natin globally, kaya mapapansin natin medyo bumababa rin yung abnormalities ng ating klima. So, importante talaga meron tayong sariling weather station para malalaman natin yung summary kung talagang bumabalik na sa normal yung ating klima. Hindi kagaya nung nakarang taon na highest peak ng ating klima, sobrang sama talaga ng lagay ng klima natin last year. Ngayon, at least medyo bahagyang kumakalma-kalma na po. Kaya sana tuloy-tuloy po ang pagbaba ng ating mean o global mean temperature natin. Kung babalikan natin yung huling report natin, ay nitong taon nga po, medyo bumaba po yung ating global temperature. Hindi kagaya nung nakarang taon, 0.58, 0.65, ngayong taon, 0.43 degrees Celsius na lamang po. Ganon din sa ating monthly seasonal ng GIS, ay bahagya rin bumaba yung ating global temperature. Mula sa pinakamataas na 2.59 degrees Celsius, bumaba ito ng 2.43. Pero hindi pa rin maganda yan ha. Sana mas bumaba pa yan bago matapos ang taon po para tuloy-tuloy. At bumaba po tayo sa limit na sana. Mula sa 1.54 ay sana patuloy na bumaba yan na nasa 1.48 degrees Celsius po yung pinaka warning limit natin. Ito po yung latest natin na bahagyang bumaba po ayon sa NOAA yan. Yung kulay blue na yan, NOAA po yan. So, mas bumaba siya. Ito po yung last year, 1.54. Ito yung ngayong taon, 1.48. Bumaba siya ng bahagya. So, sana po tuloy-tuloy po ang pagbaba natin para yung ating climate ay makabawi. Medyo mag-normalize naman sana. At nakita naman natin sa output ng ating monthly summary na kahit papaano po naging kalmado po yung klima natin mula nung nakaraang taon po. Sa ulan naman, ang ating September total rainfall 649.8 mm po, which is lumalabas ay nangunguna pa rin ang year 2020 sa may pinakamataas, actually 2019 pinakamarami. Yan. At least dito hindi ganoon sing laki ang ulan. For the month of September yan ng mga nakaraang 8 taon. Well, tingnan po natin sa mga buwan na ito from October to December. Well, hopefully ay mas mababa na yan. Yan. At least medyo hindi na ganoon kadelikado po yung klima natin ngayong taon. Hindi kagaya yung last year po. Grabe po talaga yung naging klima natin last year dahil napakataas ng ating global temperature. Lumagpas po sa 1.5 degrees Celsius.
Kaya sana yung ating isinusulong na bawasan po yung emission ng ating coal sa himpapawid, sana tuloy-tuloy po na mabawasan yan para maiwasan na natin ang mangyari kagaya last year 2024. At narito naman nating 3-day weather forecast para sa unang araw ng October 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng October 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na. Actually, afternoon na nga po. Sa ating report at asahan lang natin na ang magiging gloomy at medyo hot humid tayo at expected pa rin ang afternoon rain showers na may kasamang pagkulog at pagkidlat, so be ready na lamang sa biglaang malakas na buhosang ulan sa hapon. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.